Si Kaa Ibs Fernandez ay napaka-interesting na personality sa Albarca. Dati siyang Sangguniang Bayan member doon. Pero ikukwento niya na maliban sa pagiging Sangguniang Bayan member niya, siya rin ay naging 10 years sa Abu Sayyaf. Ikukwento niya yung kanyang story. And by the way, college graduate siya. Respetado sa community niya. Ibs, go. Ako po si Ibs Fernandez, Sangguniang Bayan dati ng Albarca. Pero naabutan siguro ng malas hanggang one term lang ako sa pagkasangguniang bayan, sir. Tapos, bali, pagkapangalawang term, wala, talo na. Tapos, yun ang ano ko. Pero, kahit ako na magiging SB member sa Albarca, nasa 10 taon ako ng ASD. Yun. Dati na sa MILF, tapos naglipat ng sa ASD. Yun, sir. ASG is Abu Sayyaf Group. Abu Sayyaf Group. So, Ibs, simulan nga natin yung kwento ng buhay mo kasi very interesting dahil nag-join ka ng Abu Sayyaf dahil yung kapatid mo, commander. Yes, sir. And nung namatay siya, ikaw ang naging commander. Yes, sir. Ngayon, nag-SB ka, nag-barangay kagawad ka muna, naging Sangguniang Bayan. Ngayon ay kasama ka namin. Yes, sir. Kafbo ka. Yes, sir. Di ba? So, ikwento natin ang buhay mo para kasi ikaw pa lang yung highly educated na interview ko na from your group. Gusto ko maintindihan ng nanonood kung ano yung mga bumuo rin sa karanasan mo ng buhay mo. So pwede bang simulan natin ano yung background ng family mo? Number 1, Fernandez ka na Albarca, di ba? Kala ko nila, Ibs, ano ka ba? Yung apelyido mo, parang, di ba? Ikwento mo yung background mo. Di ko alam na, sir, na ikukwento tungkol sa mga ganyan. Kaya lang, yung uncle ko, sina Alvarez, tapos nag-hug sila. Yung Alvarez, si Majid, sina Andes, isang kuya ni tatay, si Andes, si Siddiq, tapos si tatay, Fernandez. Bali, diyan ako nagkumukuha ng apelido sa tatay ko. Kasi, sabi ko, baka ano pa ito. Pero native talaga kayo na Albarca? Sir, sir, yung mga lolo namin, yung kwento nila, Tausug, sir, galing Hulo. Galing Hulo sila. Sa anong tawag nun? Sa Mainbung Hulo. Yun, tapos, napunta sila dito sa Basilan. Dito na, yung mga babae, nakapangasawa, yung mga lalaki, ganun din. So, magiging dumami sila dito sa Albarca. Nag-base kayo sa Albarca na? Oo. Basta yan ang mga kwento sa yung tatay ko sa akin. Yan. Bakit ang Albarca naging mundo, anong background ng Albarca? Kasi sa atin, kung tignan mo sa mundo ng Basilan, marami-raming malalakihang encounter kasi sa Albarca. Ano yung pagkakaalam mo, bakit ganon yung background ng Albarca? Parang sa akin, sir, yung mga taga-Albarca, parang isa rin yan siguro sa mga yung parang magiging traditional na ng mga taong Albarca kasi pag pumasok na dati pa hindi pang pwede mag-usap yung mga grupo ng parang nabanggit natin yung mga MILF at saka yung mga lalo na ibang grupo kaya ng mga ASD. Kasi parang hindi nila natanggap yung pagpumasok yung mga tropa na walang
walang ano ba, coordination. Mm. Isa dyan sa mga ano, at saka yung nakita ko sa taga-Albarca, kahit babae, kahit babae, mga ano, parang magtulungan yung ano nila. Kahit ba nasa ano yung mga trabaho, yung ano nila, hindi, parang hindi iniisip. Basta ganun ba? Yung ano. So may kumbaga sabihin natin hardcore talaga yung kultura doon ng Oo. siyempre iba yung Isabela City, iba Oo, yung sir. Lamitan, Yes, sir. Oo. iba yung pagka-hardcore ng Albarca. Oo. Bata ka pa. Bata ba ko, sir? Siyempre, yung mga una na grupo na maliit pa ako, yung, alam mo na yung maunang grupo. Mm. Dati na yun, ganun na yun, sir. Ganon na siya. Oo. So kapag paglaki ko, ganun pa rin. Hanggat nasa marunong na humawak ng ano, na rin. Pero ikaw nag-aaral ka noon. Kumbaga bago ka pumasok sa mga armadong grupo, Nakapag-aral ako, sir, hanggang third year high school. third year high school. Oo, sa Jacinto Cuevas, Buhelebon. Tapos, pagka third year high school ako, 1999, hindi ako nakapag-graduate ng high school. Hanggang third year ako, na-transfer ako dito sa ano sa Lamitan. Dito sa national, ano. Tapos, yun, pagka hindi na ako nakatuloy ng fourth year high school, nung opening na hindi na ako nakapagtuloy ng pag-aaral kasi may rido yung brother ko nasa daan-daanan pa naman namin siya, parang hindi ako pwede, baka ako pa yung nauna nakuha sa ano. Ikwento mo nga, Ibs, ano ba yung Rido? Naririnig na rin nila sa ibang nagkwento, pero gaano kaseryoso yung Rido sa ganun na mundo, sa Albarca? Kasi yung rido ng karamihan dati. Pero ngayon nag-aayos na yan, sir. Yeah. Yung may rido, taga Buhelibong dati yung yung kuya ko. Mm. Dati, yung kwento niya sa akin, na muntik siya, binanatan na siya. Kaya lang, hindi pumutok or hindi natamaan. Yun, tumakbo. Gumanti siya. Nakuha niya yung bumalaw sa kanya. Yung bumanat sa kanya, nakuha niya. Tapos, yun, side pa sila ng mga military. Tapos, siya, kahit walang ibang ginagawa maliban sa pagka-membro ng MLF, dati. Yun, na sinabihan na nung lumuntad na yung Abu Sayyaf group, parang ipapunta na yung pangalan niya sa Abu Sayyaf. Kahit wala, ganun yun, Abu Sayyaf yun. So napilitan na siyang mag-Abu Tapos, Sayyaf. napilitan na siya. At pag narinig niya, ganun na yung issue, lumabas na yung mga pangalan niya, may mga na reward, ganun. Tinuloy niya na humalo sa Abu Sayyaf. Ano ba ang background ng kapatid mo, ng brother mo? Actually, sir, yung brother ko, wala namang mga ginagawa tungkol sa mga dating yung mga ginawa ng mga ibang grupo, mga kidnapping, mga hindi siya sa ganun, sir. Kahit pa i-monitor mo, i-search mo nung simula si Commander Long, hindi involved yan sa mga kidnapping, sa mga wala. Yung sa kanya lang, alam mo na yung mga dati na pag nasa membro ka, na yun lang nasalian niya. O kaya pag mayroon dyan sa mga ibang tao na parang ang tawag dyan, yung parang na walang katotohanan ba, sir? Tapos bigla lang parang inabuso ng mga ibang tao. Yan, tumulong talaga yan sa mga tao inabuso na walang kasalanan. So medyo talagang yung pamilya nyo public service kasi ikaw nagsangguniang bayan member ka. Yes, sir. Masabi mo yon na public service kayo yung Si brother ko, pero kahit nung kahit pumunta sa kanya yung mga tao makitulong, kumausap ng ganito, ito yung problema. Ako rin yung humarap sa tao na kung baga nag-i-interview, ba't ganun? Anong nangyari? Siya, nasa kanya lang dumating yung tao, pero ako yung humarap sa. Ikaw pa rin yung Tapos yun, parang hindi pa ako magiging mga kagawad barangay, mga SB member. Kung baga
isa na yan na sa role ko yung mag-aayos ng mga problema bilang justice, ganun, nagpupunta ng tao. So, nung pagbaba ko na sa 2017, sir, doon na, lalo na tinuloy ko yung mga pag may problema, pumunta sa akin. Kasi pwede na ako lumapit sa tropa, pwede na ako lumapit sa mga PNP, pwede na ako lumapit sa mga LGU, barangay o ano pa yung mas mataas sa Sige nga, balikan natin. So, kasi tinitrace natin yung mundo niyong magkapatid eh. Yes, kasi, yung nag-join kayo 2007, ano na kayo? Sabay din kayong nag-Abu Sayyaf. Yes, sir. So, pagpasok nyo ng Abu Sayyaf, syempre, former MI yung kapatid mo. Oo. So, pag-join nyo ng Abu Sayyaf, malaking diferensya ba yun? O pareho lang? Parang pareho lang, sir. Kung baga sa akin, kung sa akin pa, mas lala pa yung Abu Sayyaf. Mabuti pa yung isang grupo, hindi din inoperatan pag walang, kasi ang Abu Sayyaf, pag pangalan pa lang, kung nandyan ka, alam mo na. No. So, Abu Sayyaf. Pero yung kapanahunan na yun, kalakasan na ng Abu Sayyaf. Opo, sir. Kalakasan na, 2007 yan. 2007, sir. Oo. So, may sarili kayong grupo. Wala, maliban sa dating namin na kasi former MIL. Yun din. Yun din yung dala-dala nyo na parang pinalitan lang pangalan nyo, Oo, Abu Sayyaf. Oo, yes, sir. Napalaban kayo. Hindi, ito, kwentong gera muna tayo. Medyo ano muna tayo. Ito yung gusto rin marinig ng ating viewers kung paano ka rin napalaban na ngayon naman kasama ka na namin. Kapgo ka na. Ano hindi mo makalimutan na mga laban mo? Hindi lang iisa, alam ko naman. Yun lang ang hindi ko na sir, na kalimutan. Minsan na mangyayari pagka umagahan ng siguro mga alas 4 ng madaling araw. Dumating na yung tropa. Ganun. Siyempre, ang oras na yun, nasa loob ng pamilya, hindi na sa duyan-duyan. Siyempre, bulabog talaga, sir. Yan ang hindi ko nakalimutan kasi yung asawa ko, bit-bit na ng mga anak. Bit-bit na Sandali muna. Kasi wala kayong kampo bilang Abu Sayyaf? O meron? O nagkataon nun na nasa bahay-bahay kayo? Nagkataon lang sa bahay, sir. Hindi na sa kampo, sir. Pero wala talaga kayo? May kampo-kampo lang kami na yung kumbaga, rest namin pag hindi kami nasa bahay, may ipatan kami matulugan, pangsaingan kung hindi nasa bahay. Yan. Ibig sabihin na raid kayo? Oo, na-raid, sir. Pero sige. magkataon pa naman nasa loob, nasa pamilya. Yun ang pinakamahirap doon. Oo. Siyempre, yung mga pamilya, yung asawa, inuna na yung bata, inuna pa yung damit, inuna na yung anong kailangan dalhin nila na pwede pagdating sa mga bakwitan. Oo. Sa akin lang, baril naman yung baril na yung ginawa. Siyempre, yun din talaga yung kung baga sa akin, yun na yung second wife ko. Sige nga, ikwento mo nga yung kultura na yun, Ibs eh. Kasi talaga yun yung classic eh. Na-raid kayo, si misis mo, anak nyo, diaper niya, damit niya, lahat. Ikaw una mong hinanap, una mong yung baril mo. Ay, yung baril ko, sir, oo. Tapos yun, pag nahawakan, minsan ba yun, sir, mangyari pa kasi 2 beses man kami na-raid. Yung isang beses ba, sir, yung mga damit ko mahaba, hindi na makita. Yung misis na lang, ito na, sabi niya. Parang, hindi ko alam anong gagawin ko, sir. Hindi naman parang, hindi naman sa nervous. Kasi, parang tulala lang, sir. Sabi niya, ito yung bandolel mo, ito yung mo. Ayun na. Ako parang nagising ako. Ganun, parang tulala ko. Kasi bigla lang, sir. Bigla lang eh. Yun pinakamahirap pag tulog ka, biglang ni-raid eh. Kasi putok. Tapos malaki, maliit. Wala yung binabanatan mo. Pero yun ang pinakamahirap. Kasama mo, pamilya yun, mo. Hindi ko nakalimutan, sir. Tapos pag alis na namin sa daan yan, pag andal ng motor, hinatid ko pa sila
siguro mga 100 meter lang siguro. Pag ano ng motor, sabay sakay. Nakita siguro yung ilaw ng motor. So, pagkita ko lang ganyan, yung bala na, umilaw rin ng bala kasi gabi man. Oo. Yun, agad ko na pinatay yung motor, tinutulak ng ganyan ng layo. Kasama mo, pamilya mo. Oo, sir. Inatid ko lang sila na sa safety bago ako bumalik sa mga kasamahan. Pag mga ganon, hindi nagagalit ang mga asawa nyo pag ganon? Kumbaga, Siyempre, parang tanggap na nila, sir, kasi ganun na yung pangyayari na sa pagpasok nila sa ano. Kasi alam naman yung asawa ko before sila pumasok sa akin, alam nila yung ano ko. yung mundo mo. Oo, yung mundo ko, hindi ako magiging taong malinis kasi wanted pa. Hindi pa ako nakababa. Mm. Yun. Pero lagi kong sinasabi sa kanila, baka may oras din kako na magsama-sama tayo. Kasi hindi isa yung pamilya ko, sir. Pero nung mga red na yun, isa pa. Pero sandali, kasi karamihan kasi ng Abu Sayyaf na na-interview ko, sumasali dahil either bata pa sila, hindi pa nila alam yung ano, tapos nako-convert na lang sila Oo. na jihad yan. Oo. Kayo kasi, MI, public service, gusto nyong tumulong, normal sa inyo magkapatid yon. Pero dahil sa Rido, ang Rido kasi ito yung clan wars dito, clan wars. Kaya kayo nag-Abu Sayyaf. Pero, yung mga panahon na yon ba, ano to, jihad ba to sa inyo? O, Parang dalawang ano na, sir. Kung baga dalawang title na. Isa na rin doon kasi na alam namin pumasok din kami na sa jihad. Pangalawa, kasi yung Rido nasa gobyerno. kasi nga, hindi naman sa ano, ayaw nating sanang idiin din. Pero talagang nagkataon na yung karido nyo Oo. ay Oo, ganun, sir. Ganun, sir. may nagkataon na may kasama ng gobyerno. Oo. So, hindi nila kumbaga nagkataon. So, ibig sabihin, kasama nila yung gobyerno. Kaya kami, nag-Abu Sayyaf kami. Oo. Ganun, sir. Ganon na rin. Oo. Hindi nagdag nyo na lang yung jihad o ano? Paano yon? Kasi, hindi naman talaga sumali kayo dahil sa jihad di ba? Hindi. Oo. Yung parang, kung baga, ano sir, parang naghalo na doon. Naghalo na. Naghalo na. Tayo na sa jihad, tayo na rin, kasi malakas yung influensya ng Rido kasi nasa gobyerno. Pwede sila sumama sa trupa. Ganun. Na wala na kayong magawa kundi mag-Abu Sayyaf. Parang ganon. Ganun sir. Kasi minsan, tanggi na rin yung mga MI Live sa amin kasi ayaw nila pag kaibigan yung Abu Sayyaf. Halimbawa, kami, kaibigan namin ng Abu Sayyaf, parang ayaw na din nila sa amin. Ganon yung ano. Oo. Sa mundo nyo kasi, Oo. Ganun sir. pero unfortunately yung kapatid mo namatay Oo, sir. sa Rido. Sa Rido, sir. Na ang laki pala ng Rido talaga sa mundo nyo, no? Na, I mean, lalo na ngayon nanonood, mga Tagalog, mga ano, wala man Rido. Oo. Dito kasi sa ano, kasama sa kultura nyo yung Rido talaga. Oo, yes, sir. Na kasama rin, isa rin sa mga marason bakit kayo gusto nyo magka-armas dahil sa Rido, di ba? Protection. Oo. Tama ba? Oo, tama, sir. Ganun talaga yun. Kasi, minsan, kasi yung mga Rido namin, malakas sa gobyerno. Tapos kami na alias ng ASG. Kahit din gusto namin na makipag-ayos, parang iniisip din nila siguro pag makipag-ayos sila sa mga kagaya namin, ASG group, kahit kalaban nila, baka pagalitan sila ng, kung ako ganun lang siguro, parang ganun siguro yung ano nila, yung naisip nila kasi minsan pag may nag-negotiate sa amin dati, dapat hindi daw alam, confidential, hindi alam ng mga trupa, ganun. Yung yung sa settlement namin. Tapos minsan, ayaw din nila na kasi alam nila na malakas sila, kasama yung trupa, kasama yung may pwersa. Yun minsan. Pero nung namatay yung kapatid mo, pwede ka naman ang tumigil nun. O hindi pa rin. Kasi namatay yung kapatid mo 2011, 2017, hanggang 2017 ka pa. So,
6 na taon ka na commander. Actually, sir, talagang hindi man ako na parang kung baga sa bisyo, hindi man bisyo yung maggera, yung mag-away, ganun. Manila boy man ako. 2001, napunta ko ng Manila, higit ng 1 taon. Tapos nakauwi. Nakasawa na ako sa Maguindanao, pero sa Manila. Cotabato. Uwi ko Cotabato. Pag 2003, dito naman. 2004, pag 2005, 2006, Manila. Pag 2007, uwi, yun, naabutan ako ng kasi dati, pag, hindi ba man mainit dati, sir? Hindi Hindi mainit, hindi kagaya ng panahon sa panahon ng ASD, yung panahon ng MILF. Dati, pag kahit nakasali mo 1 beses, 2 beses, palit ng damit, pag uwi, sa civilian, pwede ka na tawid ng Maynila. Hindi, Hindi mainit masyado yung yung panahon na magano na iba yung init ng ASG na. Oo. Ganun man ako. Siguro, kaya minsan ilang beses ko rin nasabi yan, sir, na sa pagbaba namin, yung pag-isipan ko rin talaga, kasi yung mga anak ko, paano nakapag-aral, paano marunong bumasa, sa school man, sa Arabic, ganun. Kasi nasa isip ko ba talaga na mas maganda yung may pinag-aralan, may ganun. Lalo na pag nung binigyan na ng yung mga konting kapayapaan ang MILF sa mga arm, ang nakukuha, sir, yung binibigyan ng mga kota, binibigyan ng mga wag na muna natin sa arm pa kasi panahon pa ng arm yun. Ang nakukuha yung may mga pinag-aralan. Yun, simula noon naisip ko, sabi ko, paano nakapag-aral yung mga anak ko kung ganito na lang ako laki? Pero naisip ko talaga nagbagong buhay, bumaba. Kaya lang, yung mga pangulo nun, hindi ba nakaisip na tumatanggap sila ng yung mga nagbalik loob? Panahon na lang ni Duterte na tinatanggap yung mga ASG. Kasi nung panahon na yon, yung nga gusto mag-aral talaga rin, pero yung nga bawal, hindi kayo tatanggapin, wala pang offer yung gobyerno noon na magbalik loob. Yun, sir, oo. Kasi binansagan nga kayo mga terorista, di ba? Ang narinig na namin minsan sa mga TV, kung normal yung situation sa area, hindi walang mga plano na mag-operation, ganito, ganun. Minsan, nasa area rin kami sila na sa pamilya. Minsan, pag nanonood ng TV, ang nakita mo na lang sa news, nung panahon ni Pangulong Erap, pupulbusin. Paano? Kaya hindi sumama talaga sa baka naabutan ka mag-isa, hindi ka sa group. May kami yun. Yun yung panahon ko, pupulbusin. Warrior din ako. Pupulbusin na. Naisip na namin, sumali na talaga sa grupo, sir. Yun yung naging nyo. Kasi parang ikaw parang puwersadong Abu Sayyaf. Yes, sir. Tama. Ganun talaga, sir. Na, iba kasi yung hardcore na Abu Sayyaf kasi, pero ito yung isang tanong ko sa'yo kasi puwersado ka, pero may mga activities kayo na nakikinabang din kayo noon sa, katulad nung kasama ko kanina, may nag-kidnap, binibigyan kami ng part ng ransom money. Tinatama na lang namin yung mali, yun yung term niya Di ba? Hindi, ganito lang yun, sir. Siyempre naman na minsan, sa term ng ASD. ASD tayo. Alam mo, may ASD sa Hulo. May ASD sa Basilan. Ganun man yan. Kasi yan din man ang hilig sa mga gumagawa ng mga ganyan, Hulo talaga. Sa Hulo, alam mo na, kahit naman hindi ko sabihin, alam nyo yan kung saan yung mga founder ng mga ganyan-ganyan. Minsan, pag sabi nila, tumawag dito sa mga, sa leader ng ASD dito. Kami sa amin, member lang ng ASD, pero may leader ng ASD, kaya ni FI, Projen Dama. Usap sila ng mga taga-Hulo. Brad, nilusob kami ng mga tropa ngayon. Para hindi volume sa amin, gumawa kayo dyan.
Ganun man yan. Magtawag, pag napuruhan yung doon, magkilos na yung dito, siyempre, yung gobyerno, yung ano, nagganyan din. Mm. hindi rin anuhin yung lakas na doon kasi mayroon na dito sa kabila. Mm. Na, siyempre, pag siguro, siyempre, ginagawa ng ganun. Ganun na sa mga ginagawa pangyayari. Pagdating sa oras na makapera sila, sinisilan din kami dito yung mga ASD ng Basilan. Yun kagaya. Galing Sulu. Oo, ganun yan. Kaya talaga nagsisharean pala. Oo. Kasi, maintindihan ko naman, kailangan nyo ng pondo. Siyempre, bala. Mm. Saan ka kukuha ng pera? Pag kunti lang yung bala mo, isang gera lang, wala na. Minsan, biruin mo, mga isang buwan sa loob, isang beses, gera yan na bala talagang kailangan, sir. Ayun ang ano nila. Nag-share sila yan. Tapos kami naman yung mga membro, kasi yun din ang danas ko, sir, yung ano ko na. Yung mga walang asawa, binibigyan ng mga 3K, 5K, yung mga Colgate lang, sabon. Tapos yung may mga asawa, may mga anak na, ganun. Kagaya ko, 2 pamilya, sa loob na ng 2, Abu Sayyaf ko, 2 na yung pamilya ko. Malaki-laki yun sa akin, mga 10K. Ganun yung bigay sa akin. Kasi, Yun pala yun. oo, ganun yun, sir. Kung ikaw si persado ka nag-Abu Sayyaf, ngayon persado ka rin tumanggap ng Yes, mga sir. ganon. Oo. Para Para lang may maano ko sa mga pamilya. survival. Survival, oo. Commander ka na noon. 2011 to 2017, di ba? Actually, hindi ko man, parang ayaw ko man tinatawag ng mga commander. Pero minsan, yung karamihan, sir, ang pagkaalam nila, simulang wala na yung brother ko. Ako na daw yung ano. Ako na yung, Commander. Oo. Yan. Siyempre, yung mga pamangkin namin, sa akin na yung Ilan ang tropa mo? mga 11 kami, sir. Yung steady na laging... Ilan? 11. 10? Lampas 10? Oo. 10 plus. Yung steady na, yun lang. Oo. Kasi minsan, yung iba, meron yan mga, halimbawa, mga kaibigan, minsan dumating, pag stay ng mga 3 araw, uwi, labas-pasok, ganun lang yung mga karamihan. Pero yung steady talaga na, ano, Yun yung grupo mo kami talaga. lang nagpipinsan, ano. Tapos minsan, nagsama na kami ni na NJ, si NJ at saka yung kasama niya. Ano si NJ? Yung Hasan Damiri. Ano feature yan si NJ? Oo. Minsan na nagkaisa rin kami ng Jer. Nang isa ano rin kami. Lalo na pag sa mga malayong connection, sa kanya na yan. Pero kasama ka sa mga offensive rin, sa mga encounter. Diyan, Jer. Sige. Ang next episode mo, si Ibs SB ang tawag ko sa kanya dahil Sangguniang Bayan. Pero itong next encounter niya, patikman niya naman, itong next episode niya, patikman niya tayo ng mga encounter naman niya hanggang yung pagbabagong buhay na niya.